Magbibigay ng clue, tawag kagad at pag nahulaan. Tatampalin natin sila ng 1,000 pesos. Ay grabe, di naman lola, ibibigay lang. E paano pag hindi nakuha sa unang DJ? Akin na lang? Yung susunod na DJ, magbibigay ng dagdag na clue hanggang sa mahulaan ng misteryosong tunog. At kapag hindi nahulaan sa buong araw, tansya ko ay idadagdag ninyo yung 1,000 para sa susunod na araw. Ano? Tumpak, Lola Kerps! Pag di nahulaan sa araw na yon, ipapakita natin sa FB Live kung ano ang misteryosong tunog. Oh, mga damuho kong apo! Ay narinig ninyo ha? Sumali na kayo sa mukhang pera. Lola, tunog pera po. Ay, sorry. Ikaw pala yung mukhang pera. Sali na sa tunog pera. Ito'y bilang pasasalamat sa inyo mga Ito ang Energy FM Super October. The 25th year anniversary promo. Nationwide. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Number 6.7 Energy FM. Same pero iba. Kapag oras natin, tingin po lingon sa ating orasan, 5:25 na po ng hapon. At ito na naman ang exciting part natin, no? Pag tayo ay nakatapos, nakasurvive na naman ngayon pong Webes. Yes, exactly, partner. Dako, ito na yung exciting part talaga. Ito yung exciting part talaga, partner. Dahil lalo na sa mga pangga nating mga riders dyan. Correct. Galing mo. Ang bilis mo na. Siyempre, para sa mga panggang riders natin at Passenger Princess, nandito na po ang pinakamabisang back to school promo at contest po ng Geely Helmet. Upang ma-avail po ang unang promo po, itong ating promo po, pumunta lamang po sa mga selected Geely stores at magsuot ng iyong uniform. Make sure po na ikaw ay estudyante, hindi nang hiram. At syempre, para naman po sa mga may jowa dyan, meron kang 10% off. At para rin naman po sa mga single pips naman, yung mga malapit na sa samahan ng Pasko, partner, SMP, no? Correct, samahan malalamig ang Pasko. Puso. Ni Toby. Kaya meron ka 5% off. At syempre, to have the chance to win ng free Geely helmet po mga pangkaya. Gusto mo yung gano'n? Wow! Kailangan nyo mo lang pong i-follow po ang kanilang official Facebook page. Ito, i-search nyo lamang po ang Geely Helmet PH at ang kanilang TikTok at Geely Helmets PH Official. At screenshot mo at mag-selfie kasama ang iyong pogi at napakagandang Geely helmet at kung saan branch mo ito na ibili. At huwag mo kalimutan ang ating hashtag at isama mo to ang hashtag back to school promo, hashtag Geely Helmets PH, hashtag level up your protection with Geely at ilagay lamang po sa comment section ang iyong screenshot at selfie mo at talaga namang baka ikaw ang pinakamaraming reaction na mapipili at mananalo ng Geely helmet. At syempre nagsimula na po ito ng September 15 hanggang October 31 and the announcement of winners will be on November 3, 2023 mga pangga. Kaya good luck! At sana ikaw ay palarin para gwapong-gwapo sa darating na Pasko ang bagong helmet mo. Di ba? Hanip, talaga yan. Ito na partner, para sa lahat po ng mga nakatutok po sa atin. Sasayaw muna si Jimbo. Sasayaw mo tayo. Ay, nakapapasayaw ako. Ikaw pa pangga, napasayaw ba kayo? Napasumba ba kayo? Sa mga tugtugan natin ngayon pong Throwback Thursday partner na tayo. Sasayaw kami dito. Talaga ba? Patingin nga ng sayaw. Lupit. Pero ito, hindi yan ang ating problemahin. Dahil ang problemahin natin ngayon partner, ngayon po ay throwback drama. Ito na. Meron talaga. Wait lang, hanapin ko lang to partner ha. Go. Ito, yan. Ito ating story time. Live po tayo ha. Yes, makikishare naman dyan sa mga panggabo natin. I-share mo na una. Yung ating Facebook page, Energy FM 106.7. Mas okay pala pag ito yung ano. Suot ko lang, no? Araw-araw kaya ganito. Araw-araw, pwede naman. Diba? Mas okay, Parang bumusyaw ako ng konti. Hanip. Pero ito ang ating story time partner. Kasi ito ay nagpadala si ate sa atin. Oh. Kasi meron siyang first love. Okay, so my first love si ate. Nagkahiwalay sila, so eto na, matagal na taon nang nakalipas, biglang nagparamdam.
at gusto ulit makipagbalikan, partner. Kaso, meron na siyang anak sa iba. Oh. Hindi daw siya kasal, Oo. pero meron ng Anak. troping. Oo. Pero itong si ate girl, single naman, di ba? Single Oo. sila parehas. Pero nga, ang tanong niya dito, partner, tatanggapin pa ba niya ulit or hindi na? Okay. Ang hirap sa di ba? Kasi nga, pag may first love ka, partner, iba pa rin kasi yung, kasi siya yung huli mong minahal tuloy. Una mong... Unang nagpatibok ng puso mo, di ba? Oo. At hindi makakalimutan mo yun. Oo, kung gaano kalalim, no? Pinagsamahan ninyo, di ba? Siguro, kung titingnan mo naman, kapag tinamaan ka kasi minsan hindi ka na mag-iisip eh. Alam mo yun, lahat naman tayo may gusto, di ba? Gusto natin syempre yung single. Kumbaga first love ko, gusto ko ako yung makasama niya sa una naming kiss, unang hug, ganyan. Pero di ba? Eto nga, merong anak na nga sa Oo, una eh. babaliin naman yan eh. Basta nagmahal ka. Sa bagay. Lahat yan hindi mo na makikita eh. Kumbaga, i-consider mo na lang eh. Basta available kami pareho at mahal namin isa't isa, di G. Pero part na meron din kasing mga pagsubok na darating dyan. Alam mo, number one dyan. Siyempre, sa family nitong girl na to nagpadala sa atin, tanggap ba niya yung lalaki? Yun. Although sabihin na natin, no, na-meet na rin ng parents niya before kasi naging sila di ba? Kaso meron ng sabit. May baby na. May, kumbaga, anak sa pagkabinata. No? Di ba, ang magulang, number one naman dyan, ayaw nila na may mga sabit. At di ba gusto talagang walang sabit. Yes. Baga para sa kanilang anak. Pero yun nga, ako naman partner bilang sample, no, example sa kanila, alam mo ako, ang hirap ng ganyan, ng sitwasyon. Lalo na ako, di ba meron anak sa uni. Di ba alam mo naman yan, malandi ako dati. Pero di ba, simula nung, yun nga, nagmahal ako, inisip ko kagad na meron pa kaya tatanggap sa akin na single din, yung walang sabit. Ika nga. Ako talagang akala ko wala na papatol sa akin eh. Pero yun nga, patunayan ko na itong si Milky ay isa rin po sa talagang pinaramdam niya na tanggap niya lahat. No, kahit ako yung may sabit. O, diba? Kaya hindi naman siguro dahilan or hadlang kung ikaw ay may anak na. Basta hindi ka kasal. No, yun yung doon eh. Hindi ka kasal, walang sabit talaga. Kung mahal mo, di ba nasa sa'yo naman since na nagsabi ka sa amin dito dahil kami yung kakampi mo sa radyo, kung may nararamdaman ka pa sa kanya, bakit di mo ipaglaban? Oo. Diba? Yun naman yun eh. Titignan mo, mabuting tao ba yan? Kasi di ba, kung alam mo naman na mabuting tao siya and yung anak lang yung nakikita mong kumbaga balakid, di ba, sa mga plano mo na syempre nga, paano ko i-explain? Kung mabuting tao yan, mas mangingibabaw yun eh. Kesa sa sitwasyon nung guy, di ba? And sooner, siguro maiintindihan din ng parents ng girl na, kaya siguro niya minahal to dahil sa ugali niya. Tsaka wala namang perfectong magulang na talaga syempre magre-react lahat yan. Kapag merong naman. papatol ka na lang sa lalaki, may sabit pa, di ba? Ganun eh. Diba? Kung mahal mo naman talaga, wala namang problema dyan. Kaya nga, di ba, dapat dito, handa ka sa mga pagsubok na yes, mararanasan ninyong dalawa. Kasi kung ikaw, sa tingin ko, may gusto pa to eh. Gusto niya pa makipagbalikan yung lalaki eh. Kasi hindi naman magtatanong sa atin niya kasi dalawang isip siya eh. Kasi actually, kung out na yung lalaki, hindi na magme-message yan. Totoo. So, yun lang ang ang sa akin naman, tanggapin mo siya. Buong buo walang question. At make sure na kaya mong explain sa parents mo na totoo. Ito talaga kasi alam mo mahirap din kasi mag-invento eh. Kasi kayo minsan mga babae partner ito, correct mo lang ako dito if I'm wrong. Marami kasi mga ganyan na pagtatakpan yung lalaki para maging good good shot sa parents ng babae. Been there noon ganyan ako eh. Diba? I-introhan ko pa ng napakahaba yan para lang masabi na mabuti. Na good boy. May iba pa nga dyan na hindi na sinabi na merong anak talaga eh. Diba? Late na lang nila sinabi nung sila yung nagsama na pero pangit. Mas alam mo, imbis na mapadali yung problema ninyo, maayos kagad, sabihin mo na kagad ng buong storya. Correct. Hindi lang kung kailang late ka kasi iniisip mo, dala ng kaba na baka hindi tanggapin ng magulang ko to pag hiwalay rin kami. So magsinungaling na lang ako. Hindi. Mas maganda. Totoo. At matatanggap pa ng magulang na ikaw ay magsasabi ng totoo at ihaharap mo siya. Oo. Diba? Exactly. Yun lang.
Tsaka siguro, no, ang pinakamalaking responsibilidad kasi dyan, Jim, yung mga after na yan, yung pagpapakilala. Ikaw ba mismo sa sarili mo? Syempre, we're dating to marry. So kung sa susunod man, ikakasal kayo, handa ka ba sa mga mararanasan mo din? Ako, madami Diba? yan, Syempre, partner. hindi na first time nung lalaki Oo. na magkakaroon ng anak. So wag mo nang i-expect na ito yung first time niyang makikita yung baby. Ano kaya ang itsura ng asawa ko? Paano kaya siya kapag ganito? Syempre, hindi na first time lahat. Lahat yan naranasan na niya. Dapat handa ka dyan. Handa ka dapat. At hindi ka, never ever ka magsiselo sa bata. Paano yun? Ang hirap nun, ha? Ito. At saka ito pa pala partner, no? Ito rin pala ate, no? Partner Sheena. Yung, syempre, di ba may anak nga sa una eh. So yung obligasyon, Ayun pa. di ba yung connection, di ba? Yes, Doon sa- co-parenting. Yan, ha? Dapat, handa ka. Ito dapat nga pag-isipan mo talaga ito ng mabuti. Hindi lang itong basta mahal mo pa rin siya eh. Oo. Di ba? Hindi, dapat malaman mo rin to. Kasi nga, may bata yan, may anak sa una yan. At Correct. yung magulang, yung babae, yung nanay ng bata, magkakaroon pa rin ng connection niya para sa sustento. Oo. At pag-uusapan nila kung ano bang plano nila sa bata at paano hatian. Yes. Di ba? May ganyan eh. May Totoo, ganyan Jim. eh. At magkikita pa rin yan sa mga Yes. importanteng parte ng buhay nila. Tama. Graduation, Birthday. birthday, Tama. Pasko, Ayan. New Year, lahat yan ay mahahati. Depende sa usapan. Of course, Oo. hindi naman namin sinasabing negative yan. Kailangan lang handa yung puso mo. Oo, alam mo Diba? lahat. At dapat malawak ang pang-unawa mo dito. Yes. Di ba? Hindi lahat baka, di ba, ang unahan ka ng selos, di ba? Correct, oo. Kaya dapat dito, isa rin yan sa dapat mong pag-isipan bago mo pasukin yung gantong sitwasyon. Totoo. Ha? Hindi lang basta-basta yan na, Totoo. mahal ko naman eh. Oo, Ako, hindi siya ganun kadali, ah. lumalaki ang bata. Siyempre, ang dami yan. Kada birthday niyan, may mga special na question pa dyan. Mag-aaral yan. Yes. Kung okay naman din, di ba, kapag binalikan mo siya, sana, kumbaga, parang para maging okay ka rin sa kanila, harap-harapan kayo, mag-usap. Oo, totoo. Para ganito, ako yung girlfriend niya. Papakilala ka rin dapat nung lalaki. Oo. First love mo, ha? Totoo. Hindi yung itatago ka lang. Kasi yun ang magkakaroon ng gulo. Mm-mm. Kasi magkakaroon ng, mga anong salitaan. Oo. Kinukuha mo yung ganito, yung anak namin, napabayaan na ng boyfriend mo. Ganun. Dapat lahat alam. diba? Dapat lahat. Open ka dapat dito, ha? Correct. Basta, pag pinasok mo yan, panindigan mo. Huwag mong uumpisahan kung hindi mo kayang tapusin. Naku. Huwag kang papasok sa hindi mo kaya. Tama. Hindi lang isang araw yung pinag-isipan. At kailangan mo rin siguro, pwede mo rin hingin ng advice ang magulang mo. Partner, di ba? Pwede. Okay, ito, may nagtanong dito, partner. No? Question. Yung first love niya ba may asawa na? Single? Ano po? Ano to, partner, tinatanong, question. Yung first love niya may asawa na o single? Ano po single? Kung baka nagkaroon lang ng anak sa pagkabinata, Oo. hindi po sila kasal. Sabi niya, kung single naman siya, kahit may anak siya, why not, 'di ba? At ipaliwanag ng anak ng first love niya about the reason. Pero kung may pamilya na, pag may pamilya na, di ba partner, di na pwede yun. Kapag kasal sila, hindi na pwede. Basta pag single sila parehas, walang sabit, pwede yan. Yes. Pero dapat mag-isip ka dito, ate. Kailangan talaga, matatapang lang yung mga taong kayang pumasok sa ganyan. Sa totoo lang, no? Yung bilang si Milky nga, di ba? Diba? In fairness kay Milky, ito, lodi talaga to si Milky. At iba rin mga panggana din nakaka-relate sa ganito. Ang di ba? At pinatunayan na Nanatili, Oo, diba? nanatili sila at pinaglaban sa magulang, 'di ba? Di ba? Kung di naman natin kasalanan na magkaroon tayo ng anak Ginusto niyo dati kaso nga lang Oo. hindi lang kayo naging kayo ulit sa dulo. Correct. Ito nga, Jimbo, may nagsabi rin. Sabi ni Brent Mac, basta ako kahit may anak siya sa una, basta naghiwalay raw sila ng maayos. Okay Sa lang. pa rin yun. Mas lalong okay kung makapal ang bulsa niya at maraming gold rings. Grabe naman. Alam mo, dapat isa rin pa rin tama yung sinabi niya si Brent Mark, my partner. Brent Mac. Dapat yan, tama rin yung sinabi mo na alamin din niya na maayos sila naghiwalay nung nanay ng bata, no? Oo, kasi Tama. mahirap maging gulo yan, no? Kasi baka mamaya naging panakiputas ka lang, di ba partner? At nadali ka rin, ha? Di patay na.
Yan yung mahirap eh. Kaya hindi simple itong partner, hindi ito madali. Oo, hindi siya basta-basta, di ba? Kung iisipin natin, ang dali lang naman ang tanong, di ba? Na tipong, okay ba, balikan ko siya. Pero kasi yung consequence nun na after Dami, nung pagbalik marami yan. mo, Nako. yun na yun first step na, maka-step in ka lang dyan, papasukin mo na yung buhay na ganyan. So, pag-isipan nating maigi. Correct. Ang dami pong mga pagsubok yan, ha? Kaya, sabi nga nila, pag mahal mo naman Ahamakin ang lahat, di ba? Pero wag ka naman maging tanga. Huwag lang Ha? mapahamak. Oo. Wag ka lang maging syunga, ha? Dapat lahat Oo. alam mo at walang magiging problema. Correct. Alright. So, yan sana ate, ha? Decision, hindi kami mahirap tayo magbigay ng nito. Ang mga advice lang namin dito, bilang kaibigan mo sa radyo, magdesisyon, pag-isipan mo mabuti. Yes. No? Wag mo munang, madalihin. Oo. Ano rin talaga, kailangan humingi ka rin ng advice, no? Sa parents mo, mas importante. Oo. Okay. Saka ikaw talaga mismo, Ikaw rin, 100% dapat sure ka sa decision mo. Yes. At panindigan mo yan. Kapag nalilito ka pa, siguro kailangan mo nang itawag kay Papa Jackson yan. Hindi na namin kaya yan. Oo, Medyo tandaan malalim mo, yan hindi kami magsasolve ng mga problema. Makikinig lang kami. Pag-uusapan lang, ha? So, yun lang. Sana rin po, sa mga ibang mga pangga natin, huwag agad-agad magdesisyon. Pag-isipan, mabuti. Yes. Ayan, ako ay panibagong drama na naman mga bangga ang hindi natin nasolusyonan pero ating napag-usapan. Kaya masasabi po ng Jim si Jan ay, anong drama mo? Susunod na, The Monarch of Philippine Radio. Siyempre, walang iba kundi si Kuya Chico! Susunod niyan. Yes. Kaya naman sa may mga drama dyan sa buhay o kung ano man, pwede mo i-share yan sa amin sa Sheena 1067. At sa akin po, DJ Jimbo. Yan, at kami po ay gogora ng mga bangga. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa atin, partner. Baka may babatiin ka pa. Basta ingat lang po lahat ng mga pangga natin, lalo na yung mga panggang riders, drivers, mga Papa SG natin at yung mga pauwi po ng kanilang tahanan ngayon. Yes. Sana hindi tayo abutan ng ulan, no? Pare-pares po tayo uuwi. Uy, totoo. Galing trabaho at siguro magdala tayo ng payong at kapote. Ayan, ang kailangan si Mr. Kapote, Jimbo. Yan. The Master Kapote. Iwas sa sakit, iwas po dahil napakagastos, di ba, Sheena? Oo, ayoko na nga Siya, maraming salamat at natapos na naman ang ating Huwebes. Bukas, panibago na namang ating pag-uusapan parte dahil bukas ay Friday SB. Yes, it's our favorite day. Kaya naman, tutok lang mga pangga. Kita-kits tayo tomorrow. Nakasama't nakapiling ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbolicious DJ, ako po si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? No number 106.7 Energy FM. Panggabog sabing radyo, sabihin mo!